I would like to introduce myself first. I'm Kevin, not Costner, and definitely not Durant. Isa po akong real estate agent / beauty products agent. Well, ngayon pa lang po ay sinasabi ko na sa inyo, I am a proud gay lalu. Pero take note, lalaking lalaki po ang itsura ko sa panlabas. May muscle at may abs. Medyo may katangkaran pero mocha ang balat. At sumulat po ako sa inyo dahil syempre minsan sa buhay natin gusto naman natin maging bida-bida. Gusto ko po kasing ibida sa inyo ang kwentong pag-ibig ko. Makulay po ang kwentong pag-ibig ko pero sa sitwasyon ko ngayon mas lamang ang color black. Kung bakit, malalaman niyo po later on. I am a very adventurous person, meaning manaka-naka lang akong magka-boyfriend. Pero kabilaan ang nilalandi ng slight. Ayoko po kasi nang natatali sa isang tao lang. I love meeting new people and I love loving new people every now and then. At lalong lumakas ang bentahan ng kakisigan ko nung lumabas na nga ang iba't ibang mobile applications sa mga cellphone natin ngayon. Ay, nako! Mga Bex! I'm home sweet home! Wala, nandito na. Ano ba, alam nyo, nakakaloka yung pinuntahan naming client. Diyos me, kaya pala naghahanap ng bahay na malilipatan. Dilubyo na nga yung lungga nila, nasa masukal na kagupatan pa, mga Bex. Parang kala mo, kuta ng mga tulisan. Buti na lang talaga kasama ko si Busing Gersi. Kung hindi, di na talaga ako nakabalik ng buo. At saka tingnan mo tong Bruhilda Coronel na to. Hindi ako pinapansin. Arthur Shara, huy! Uy! Ay! Kaloka to! Bakla ka, bakit ka naman nanggugulat? Oo nga, bruha ka. Kita ng busy kami dito. Istorbo ka, syuesing yung flashlock mo dyan. Yun na nga kanina pa kasi ako chumichika, tapos kayo parang walang naririnig. Ano ba kasing kinikeme nyo dyan? Tingin nga, lalaki na naman yan, no? Ay, wait! Witchicals, be. Wait daw, yung totoo. Hindi lalaki, be. Kundi hubad na lalaki! Truly? Oo, sandali, patingin ako. Mga selfish naman kayo, hindi kayo share. Akin na nga yung cellphone mo. Ay, hala siya, oh. Nakarinig lang ng salitang hubad. Atat na. O, ayan, oh. Ano ba ito? Ano ba ito? Ba't ganito, be? Anong app to? Parang may radar na ewan, Ayan kasi, agaw na cellphone. Syunga naman. Be, ang tawag yan, Grindr. Grinder? Anong nag-grind? Ay! Lukalok ka! Hindi! May Tinder ka ba? Yes! Oh, parang ganun din yan, no? Pero para lamang sa sangkabekihan. Correctional! Pang sangkabekihan lang to, no? Sureness na lahat ng lalaki dyan, Beckables lang ang habol. Ano ba? Truthfulness? Truth! Nothing but the truth! Pustahan tayo, Arthur. Magpapatuloy ang baklang yan. Paano to, be? O, sabi na basta usapang baby boys. Huwag kang Shara. Arthur, paano ba to? Ganito yan. Yung mga pictures na yan ng iba't ibang otoko, mga totoong tao yan at reachable. Reachable? Paano reachable? Ay, ikiklik mo lang yung mga pictures. Tapos, ayan o. Nandyan na yung info about him. Pwede mo na siyang i-chat, keme. Tapos kung gaano siya kalayo sa'yo, papakita din. Like for example, this baby boy with abs. Oh, 3 kilometers away lang siya from here. Ala, bakit naman kailangan may kilometer scamper pa? Ay, kasi be, kumbit mo si Koyang, girl, eyeball na! OMG! Seriously? Or, pwede rin chat-chat lang muna. Pakipot keme lang, Snay. Ay! Bet ko yan! OMG, da-download ko na agad-agad yan. Oo, wait. Ayan ka na naman, Kevin, ha? Aaura ka na naman. Ay, bakit ba? Ang giterang frag ka naman. Najijinggit ka na naman, girl, no? Palibasa, walang nagsaswipe right sa'yo sa Tinder. Che, ano ba? OMG! Ano nangyari sa'yo, Bex? Bakit, be? Ano? Nag-reply na yung chinat ko kanina. Ano sabi? Uy, patingin naman ako. Sino yan? Itay, be? Oh, ang
gwapo, be, afa! True! Pati pa nga ako ng iba. Ay, sige, may papakita ako sa'yo. Here, basketball player yan! Sa PBA? Wait naman, sa barangay lang namin pero gwapo, be! Lima-lima yung abs! Eto, oh! Ay, abs ba yan? Kala ko pandesal, be. Ako na sana yung palaman, eh. Yummy, yummy! Oo, ito pang isa. Gym instructor, be! Ay, batak na batak. Batak talaga! At ang picture, be, bakat! Batak na batak. Batak talaga! Hi, ma'am. Kanina pa po kayo dyan? Good afternoon, ma'am. Hi, ma'am. Oo. Kanina pa ako dito. At kanina ko pa dapat kayo mememuhan dahil oras ng trabaho. Naglalandian kayong tatlo. Tama na yan. Balik na sa trabaho. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Mga... Oy, Kevin! Ma'am? Yung client meeting mo kanina, ano nangyari? Okay naman siya. Pasok nga sa banga yung mga pinagkasunduan namin, eh. Oh, good. Sige na. Balik na sa trabaho. Kayong dalawa. Lalalala siya, oh! Hoy, parang kinikiliti ang singit mo dyan! Hoy, Kevin! Ano ba, authority? Be, uwian na po, no? For your information. Mag-pack up ka na nga naman gamit mo at jumuwi na tayo, yes? Hatid mo ako sa Balur, ha? Kaloka magkakomit ako ngayon. May rally daw dyan sa Keme. Tara na, dali! Okay, sige, wait, eto na. Anong okay? Kumilos ka na, bakla! Ano ka ba, bago pa tayo maipit sa traffic, no? Sino pa kasi ang kachat mo? Si Mr. Hotel Manager na naman yan, no? Wait, babe, iba na to. Iba na! Ay, sus! Ayan na naman, Thais! Kabilaan na naman ang nilalandi mo! Well, I'm sorry. I can't help it if they keep coming after me. Salamat na lang sa app na na-introduce mo sa akin, ah. More otoko and afamakis. Ano ba? Ay, meron na sinasabi ko na nga ba eh. Mabigyan ka lang ng pagkakataon, ikikeme mo lahat ng Adonis sa mundong itis! Hay, nako! Sige na nga, patingin na nakachat mo. Dali na. Sabi ni, bibigay ka rin eh. O, eto be. His name is Robert. But I can call him na lang daw as... Robbie. Robbie Ducky Char. Bet ko yan! Sa unang beses ko palang mag-try ng mobile dating app na yon, nakabingwit na agad ako ng isang Fafa Balls. Rob nga ang name niya, pero favorite kong itawag sa kanya ay Robbie. As in, Robbie Ducky. At ang gwapo-gwapo niya, isa siyang nurse sa isang hospital sa Maynila. Kaya naman napakalinis at napakabango ng datingan niya. He is kind, sweet, and very open-minded. Araw-araw kaming nagchat-chat at nagsesendan ng mga selfies. Well, syempre, kasama na rin sa palitan namin ng pictures ang mga kuha ng abs namin, biceps, triceps, and everything. At dahil palalim ng palalim ang aming ugnayan, ay napagdesisyonan naming magkita na in person. Ibang-iba ng naging ending ng araw na yon. Asa na kaya siya? Ba't hindi siya nagtitext? 30 minutes na ako nag-aantay eh. Loka naman tong sit, Rob. Okay kaya tong suot ko? Super tight naman yung pants ko. Hulmang-hulma yung pet ko. Gosh! Ano, be? Ay? Bakit? Titingin-tingin ka. May issue ka sa akin. Nakakaloka. Kang giterang palaka ka rin, ano? Baka si Rob na to. Si Rob nga. Hello? Hello? Rob, saan ka na? Andito na ako sa malapit sa meeting place natin. Inaantay ko lang yung text mo. Bago ako gumora dun sa restaurant, ano na? Naku, sorry Kevin eh. Bakit? Biglang itawag ko hospital eh. Kulang sila sa tao so pinapapasok na ako. Ha? Seriously? Oo Kevin, atensya na. Anong oras naman labas mo niyan? Naku, hindi ko sigurado eh. Baka dire-diretso na to hanggang kinabukasan. Ano? Sorry talaga Kevin. Mag-schedule na lang tayo next time. At promise, matutuloy talaga next. May choice pa ba ako? Wala naman, diba? Sige na, gora na. Galingan mo sa work, huwag ka masyadong magpakapagod. Okay, thank you.
And again, sorry. Kerry lang. Okay, bye. Ingat ka. Ay. Ano ba naman yan? Sayang yung pagpapabeauty ko. Nagpa-body scrub pa man din ako kanina. Kasalanan talaga to ng ating gitere. Malas siguro yung bruhang yon. Naku! Ano na lang bang gagawin ko ngayon? Iyoko namang umuwi na lang. Sayang yung beauty ko, no? Lalapang na lang muna ako. Dito sana kami mag-lunch ni Rob eh. Kaharap ko sana siya ngayon. Hinahawakan niya sana yung kamay ko kaso wali. Wala na akong tissue. Ba na mga restaurant ko salat sa tea. Excuse me. Tissue. Gulat naman ako sa'yo, be. Sorry. Para kasi nagpapanik ka looking for tissue eh. Marami naman sa table ko. Thank you, Pasensya ka na. Thank you ulit. Pasensya na rin. Andito lang kasi sa medyo gilid mo yung table ko eh. Naririnig ko yung pag-iyak mo. Ala. Ako, sorry Pasensya na. Nawalan ka bang nanggana kumain? Sorry pero hindi ako baliw. Baka kasi isipin mo umiyak ako nang walang dahilan. Hindi. Wala akong iniisip na ganun. Actually, na-curious pa nga ako kung ba't ka umiiyak eh. Baka may problema ka or whatever. Baka kailangan mo ng payo ko. Kasi pansin ko kanina ka pa mag-isa dito eh. Iniwan ka siguro ng date mo, no? Hindi naman niya ako iniwan, be. Hindi nga niya ako sinipot eh. May tawag daw sa trabaho. If I know, nagbago lang yung isip no. Naku, sorry talaga. Ginawa ko pa joke. Naku, sorry talaga, sorry. Okay lang, ano ka ba? Naanamnam ko lang naman yung disappointment kinikiniso na eh. Ganito na lang. Why not I cheer you up? Cheer me up? Paano cheer me up? Well, inindyan ka ng manliligaw mo. Di ako na lang yung papalit sa kanya. Just for today. Para lang, alam mo yun, mawala sana yung sama ng loob mo. Kasi, sakto, wala rin akong gagawin. Dapat, kikitain ko yung tiyahin ko kaso, inatake sila ng Rayuma eh. So, ano, game? Hold upper ka ba? Ha? Kidnapper. Ano? Serial killer. Teka, huwag naman ganyan. Hindi ako hold-upper, kidnapper o serial killer. My name is Nicholas. Pero tawagin mo na lang akong Miko. And you are? Kevin. Kevin, okay. Malinis akong tao. Engineering college student sa umaga, part-time receptionist sa isang malit na hotel sa Manila. Minsan, nagka-car wash din ako sa mga parking area ng ilang malls. At nakatira ako sa Sampaloc kasama ang nanay at tatay ko. May dalawa akong kapatid, si Ate Melay at yung bunso namin si Michael. Yung mga tiyahin ko, malapit lang dito kaya sa Taguig nakatira. Tapos, Okay, be, carry lang. Di mo naman kailangan ikwento yung buong buhay mo eh. Siyempre, gusto ko lang i-assure sa'yo na hindi ako masamang tao. Hello, malay ko ba kung ikaw pala yung hold-upper, kidnapper o serial killer? Kasi gaya mo, well, gaya mo. Gusto ko lang ding magsaya ngayong araw dahil inindyan tayo ng mga dapat kasama natin. Ayaw ko lang masayang yung effort kong bumiyahe from Manila papunta dito sa Taguig. Okay, saan naman tayo gugora? Sige nga. Dito lang sa mall. Safe ka dito maraming tao. Pwede tayong mag-arcade, mag-movie, or pwede rin maglakad-lakad habang nagkukwentuhan, kahit ano. Sa bagay, well, wala naman akong ibang aura, tapos cute ka naman. Ako? Cute? Hindi ang gwapo ko kaya. Wala siya. Joke lang. So, tara? Pumapatak na yung metro. Sige na nga. Pero, hindi ka serial killer, ha? Hindi nga. Serial lover ako. Kakaloka ka. Okay, sige. Let's go. In-Indiana Jones man ako ni Rob, napalitan naman ng isang Nico. Wala kaming ibang ginawa that time kundi ang mamasyal, kumain, mamasyal ulit, konting window shopping, para kaming matagal nang magkakilala talaga. Hindi baklang-bakla si Nico. I believe kabilang siya sa mga bisexual. Yung carry sa girlash at carry din sa lalaki.
Kaya siguro walang problema sa kanya na makipagkaibigan at samahan ako. He's a college student at mga 6 years ang agwat namin. Now, kung si Rob ay malinis at mabango, si Nico naman ay kabaliktaran. Nico is mukhang brusko, rakista type, may balbas at konting bigote. Pero kahit ganun, gentle and loving naman siya pagdating sa akin. Hinatid ko siya that night after naming mag-date. Maliit lang ang bahay nila pero mukha namang okay ang pamilya niya. At bago siya bumaba ng sasakyan, nagpalitan kami ng cellphone number. At alam nyo na, syempre, naging sunod-sunod ang paglabas-labas namin. Hanggang sa lumevel up na nga ang aming quote-unquote friendship. Nakakaloka yung movie, no? Nakakasukot ng bongga. Parang wala nang bukas, Hindi babe. kaya. Hindi ka lang siguro sanay sa horror movie. Paano naman kasi last full show tayo nanood? Tapos, ang konti lang nung mga utaw, parang anytime, may lalabas na mumubes. Okay lang yan. At least, di ba? Wagas ka kung makakapit sa akin. Ano ba? I was so scared kaya. Char. So ano na? Ano nang gagawin natin? Gusto mo mag-coffee? Tara, libre ko. Hello? Anong oras no? Alauna na. Wala ka bang pasok bukas? Meron. Pero 9 AM pa naman. 9 a.m. Paano kung magkape pa tayo? Anong oras ka pa makakatulog niyan? Naku, wag na, Nico. Tara, umuwi na tayo. Ihatid na lang kita. Kevin, Oh, why not ako na lang maghatid sa'yo? paano yun? May kotse nga ako. Hindi, I mean, samahan kita sa biyahe pa uwi. Pagdating doon, magkukumita lang ako pa uwi. Sus! Gusto mo lang masayit yung balur ko eh. Sabi na nga ba, kung hindi ka serial killer, miyembro ka ng akyat bahay, no? No? Kaya ito yung bagong modus nyo, no? No, hindi Charot lang, ikaw naman. Hindi, kasi naisip ko lang. Palagi na lang akong hinahatid mo, kahit out of the way. So, baka naman it's time na ako naman yung maghatid sa'yo. Alam ko namang wala akong kotse, pero knowing you, alam kong ma-appreciate mo yung effort ko. Siya nga. Mapike. May brace. Tara, let's. Dito na pala tayo sa pintuan ng bahay namin. Salamat sa paghatid, You're welcome. Pero next time, huwag kang mag-alala. Isang araw, ako naman magsusundo at maghahatid sa'yo gamit ang sarili kong kotse. Pag nakagraduate na ako ng college, antayin mo lang. Magugulat ka na lang may bubusina dito sa tapat ng bahay mo. Pag silip mo sa bintana, ako pala yun. Ayan na. Ipaganyan-ganyan ka pa. Promise nga. Promise? Promise. Okay, so, paano ba yan? Good night na. Sige. Good night. Sweet dreams. Yun na yun? Ha? I mean, uwi ka na talaga? Oo eh. Nag-good night ka ni. Wala man lang good night kiss? Ha? Sure lang. Sige na, uwi ka na. Gusto mo ba? Ano? Gusto mo bang good night kiss? Bakit? Pag sinabi ko bang oo, gusto ko, ibigay mo? Oo naman. Well, kung gano'n naman pala, di ba, nagaya akong magkape kanina? Dito lang tayo sa bahay ko. Pagtitimpla kita ng pinakamasarap na kapeng matitikman mo sa tanang buhay mo. Game ka ba? Pagbukas ko ng pinto, let the game begin na. Ready? Ready. 1, 2, 3. Halika dito. Halika nga dito, ha? Ikaw, ha? Kanina ka pa. Ano ba? Nakikiti ako sa... Bakla! Akisi wa itay! Arthur Bear! Open the sesame na! Woohoo! Bakla! Hoy! Ay! Bukas ang Finding Dory?
Hala, Bex, bakit naman bukas ang pintuan? Arthur! Bakla ka ng taon, ba't nandito ka sa bahay ko? Nico, magbihis ka dali. Eto, hindi siya magpunta ka na sa banyo. Go! OMG, bakla! Sorry! Bruha ka naman eh. Bakit pa nandito ka bigla? Paano ka nakapasok? Ikaw, bruha! Kasi naman, bakit hindi nakalaking pinto? Sumasok na akis. Malay ko bang may soko ako maaabutan, kaloka ka. Ay naku, panira ka ng umagi. Hala, be, hindi ko alam na inuwi mo na pala sa Bolorme yung mga nakaka-churvalo mo. Manahimik ka nga, iba yung si Nico. Siya pala si Nico. Oo, siya. And like I said, iba siya. Paanong iba, be? Is special. Kaya itikin mo nga yung bibig mo pag andyan siya. Okay. Nakakaloka ka, bakla. So, ano kayo ngayon? Ewan ko pa. Ayoko lagyan ng label. Pasus! Pa-showbiz ka pa, Becky ka! Babe. Pwede ka bang gamitin yung toothbrush mo? Oh my God! Tinawag ka niyang babe! Tinawag ka niyang babe! Ano ka ba? Sige, go lang. Thank you. So, ayaw mo ng label pala, ha? Ayaw mo sabihin mag-jowa kayo? Mag-lovers whatever? O, di sige. Mag-babe na lang kayo. Why? Mag-babe sila, mag-babe! Kami ni Nico ang typical love story na from friends naging lovers. Although syempre, umpisa pa lang pinagbabalakan ko na talaga siya ng masama. Nung una kasi, akala ko pag-give lang ang kuya mo, yung tipong one night keme-keme lang. Pero nung nakilala ko siya ng lubusan, doon ko na napagtantong pangmatagalan pala si Nico. Ayoko ng commitment. Pero nang makilala ko si Nico, hindi ako nagdalawang isip na subukan ito. Iba kasi siya. Napahanga ako sa kanya. Medyo salat sila sa buhay pero napakapursigido niya sa pag-aaral. Gusto niya kasing maging isang magaling na engineer. At dahil wala silang pera, nagpa-part-time si Nico sa iba't ibang mga kumpanya. Ultimo call center ay sinabak na rin niya. Ang puso ng isang Becky, madaling lumambot para sa taong lalabs niya. Kaya naman, a few weeks into our relationship, nag-umpisa na akong magbigay ng sustento kay Nico. Sustento as in allowance at tuition fee, sinagot ko na. Noong una ayaw niya, pero gamit ang charming powers ko, napapayag ko rin siya. Kasi gusto kong matupad niya ang mga pangarap niya. At gusto kong ako ang major reason niya para magawa na yun. Ang bango naman ang niluluto mo, babe. Ano ba yan? Kagabi kasi nagkikrave ka ng Chinese food, di ba? Wala nang bukas sa Chinese restaurant, kaya ngayon, nilulutuan kita ng Yang Chow Fried Rice Nico version. May itlog, green peas, corn, carrots, at longganisa bits. Wow! Ang sarap-sarap naman yan, babe. Lalo na ikaw pa yung may gawa. Ano ba yan? Yummy ka na nga. Yummy din yung niluluto mo. Swerte-swerte ko naman. Ano ba? Siyempre, ito lang yung paraan ko para, alam mo na, mapasalamatan ka kahit papaano sa lahat ng natulong mo sa akin. At sa pag-aalaga mo na rin sa akin. Ay, babe yan ka na naman eh. Nagdadrama ka na naman, no? Hindi ako nagdadrama. Sinasabi ko lang yung totoo. Ayoko nang ganyan. Parang kala mo naman may malaki kang utang na loob. Bakit? Totoo naman ah. Well, babe, wag mong isipin yon. Just love me. Love me for what I am and everything. Okay na ako doon. Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil nung umpisa pa lang, ginawa ko na yan. Babe naman eh. Alalalalalalang, aga-aga ginagawa niyong gabi ang umaga? Di pa ba sapat yung nakaraang magdamag? Kaloka to mag-lovers na to?
Langya ka naman, Arthur. Nakapasok ka na naman sa bahay ko nang walang pahintulot. Tanga! Beast mode na naman siguro kayo kagabi nitong si Nico pagpasok nyo sa bahay dahil nakalimutan nyo na namang ilak yung pinto. Mga buwang! Sorry Bea. Alam mo naman kasi 'di ba pag in the zone ka na, ganon. Asus! Whatever! Anyway, bakla, anong oras ba yung meeting natin with the client? Alas 8 na oh! Hindi ka pa naliligo! Ano? Alas 8 na? Naku babe, kailangan ko na palang umalis. 9 AM pa sana namin ng blueprints eh. Sige babe, go lang. Itong fried rice okay na yan. Ready to eat na yan. Naku, wag mo nang alalahanin yan. Ako na bahala dyan. Sige, pumasok ka na. Thanks babes. Teka, sandali. May allowance ka pa ba? Oo, meron pa. Eto, 3K. Idagdag mo na yan, Naku, hindi na babe. Kasya pa pera ko. Babe, hindi pwedeng kasya lang. Dapat may pang-emergency ka. Dali, kunin mo na to. Hey, babe. Sige na. Anong oras na, Sige na nga. Thank you, pasensya na. Bawi ako sa'yo ha. Asus, bawian mo lang ako anytime you want. Sige. Bye, love you. I love you too. Ako walang love you! Bye Arthur, ingat ka sa meeting nyo ha. Bye. Kahit kiss na lang, be! Sige na, bye. Hay! Lock mo yung pinto, be, ha? Eh. Hay, nako! Nakakaingit ka talaga, be. Swerte-swerte mo dyan kay Nico. Papa niya! Fresh na fresh pa rin. At saka, future engineer, di ba? Matalino. At, mukha namang love na love ka niya. I know, Marce. Swerte naman din siya sa akin, no? Oo naman, no? Pero mas swerte ka pa rin. So anyway, ano na, be? Anong oras na yung meeting natin? Baka malay tayo niyan. Wag naman sa ano, be. Kailangan ko ng komisyon. Maraming umaasa sa akin, alam mo yan. Nako, be. Sorry bukas pa yung meeting natin na yun. Kaloka ka! Bukas pa! Tapos pinapunta mo ako dito eh! Nakakaloka ka! Akala ko naman kikita tayo ngayon! Ano ba? Wait ka lang naman. Kalma lang din naman kasi, Marce. Oo, kikita tayo, okay? Pero bukas pa. For today, iba ang agenda natin. Eh ano? Basta, you'll see. Maliligo muna, Kes. What? Shh! OA ka, Marce, ha? Sinong hindi magugulat sa nangyayari ngayon? Ano ba? Bakit? It's just a date. May ka-date lang naman tayo. Oo nga, pero haler! Sa isang motel? Malamang sa malamang Ben knows na natin saan mauuwi yung ano. Well, ganun na nga yun, Marce. Bakit? Ayaw mo ba? Pinakita ko naman sa yung mga pictures, diba? Bonggang-bongga talaga yung mga afam. Oo, Marcy, betcha may galiwawakis. Boom boom got a fire! Pero Marcy, sa akin okay lang. Pero ikaw, Marcy naman, ano ve? May stable relationship ka na, di ba? Hindi pa rin ba nawala yung kakatihan mo? Kailan mo pa ginagawa to? First time mo ba to? Well, not really. Mga ilang buwan na rin. Oh my God, kabe! 2 years na kayo ni Nico, di ba? Akala ko naman kontento ka na, tapos sabay ganiting. Sino tong number 2 mo, Aber? Naku, Marce, hindi ko to number 2, no? Walang number 2. One time, big time lang naman to. One hit wonder, God darn. Lahat nga naman kinikemi ko, wala ni. Hindi ko nga knows kung asa na sila. Sing wala. Parang one night stand lang yung peg, ganon, gets? Ay, kaloka ka, be! Aray, ano ba? Yung buko naman bruha kay, no? Diyos me, Kevin, ha? Sa loob ng ilang buwan, iba't ibang lalaki? Paano pag nahuli ka ni Nico? Sige nga. Ano gagawin mo? Ano mangyari sa inyong dalawa? Marce, syempre nag-iingat ako. Ano ka ba? Pero... Alam mo, Marce, ayoko na makipagtalo. Basta imimit ko tong guy na to dahil bayad na yung kwarto. Now, bahala ka kung uurong ka or whatever. Basta ako, gagawin ko kung anong gusto ko. Wala nga nakapigil sa mga pa-baby girl sa akin pa kaya. Ano nga ba ang tinatagong katangian na sinasabi ko? One word. Kalandian. Sabi ko naman sa inyo, di ba? I don't do commitments, Keme. Kasi nga, ibang level ang kalandian ko. Ibang level ang tawag ng laman ko. In other words, to the maximum level ang pagpapa-elya ko. I love Nico, I love him so much. Pero kapag inaatake na ako ng tawag ng laban, I can't resist it. Sa dami ba naman ng Adonis at Hercules sa buong mundo? Hindi ko kakayaning hindi sila pansinin. Yes, I cheated. Not just once, but many times.
Siguro, isa kada linggo. Pag swerte, 2. Gumagamit ako ng dating app to meet them. O di naman kaya kapag may naiispatan ako sa bar o restaurant. Wala akong pinipili. Kapag game, di game. And I did it for a year. I cheated for 1 year. And just 1 year. Dahil nag-iba ang takbo ng laro sa mga sumunod na buwan. Good morning, Marcy! Morning. Ang aga mo naman pumasok, be. Naku, Marcy, may chichika ako sa'yo. Tanda mo pa yung ato kong nakilala natin sa Boracay 2 months ago? Naku, be, nagtagpo ulit ang aming landas sa Alabang. Doon pala nakatira si baby boy. Ang laki ng bahay niya, be. Uy, Kevin! Sabi ko, ang laki ng bahay ng lalaki. Nakita kami kasi project ko yung katabing lote ng balor niya. O, diba? May rason na ako to visit palagi the place of my client. Kalerks talaga. Feeling ko meant to be talaga kami. Anyway. Hoy, Kevin! Okay ka lang? Wala ka man lang reaction dyan sa chika ko, Marcy. Di ka ba happy for me? Hala siya, oh. Marcy, okay ka lang? Hoy! Ay! Kevin! Kevin! Naku, Kevin! Help! Tulungan niyo kami! Si Kevin nag-collapse! Help! Arthur? Marcy! Kasing ka na pala. Naku, Marcy. Ano nangyari sa'yo? Kamusta pakiramdam mo, be? Nasaan ako, bruha? Impacta ka! Nasa ospital ka, malamang! Luka-luka to. Nag-collapse ka na kaya sa office. At saka inaapoy ka ng lagnat. May dengue ka yata eh. Wag naman sana. Ayoko madads dahil lang sa lamok tsaka, be. At saka tinatawagan ko si Nico kanina pa. Pinakapatay yung phone niya. Exam niya kasi ngayon, be. Hayaan mo na siya. Hi. Good afternoon. Doc, kamusta po yung friend ko? Hi. Kevin ang name ng patient, right? Yes, Doc. Siya si Kevin. I'm Dr. Tan. I'll be the one to check on Kevin. So, anong meron, Doc? Anyari sa friend ko? Buntis ba siya? Well, kinuhanan na namin siya ng blood sample. Ngayon, I just need urine sample. But before anything else, I need to ask a few questions muna. Okay lang ba, Kevin? Kaya mong sumagot? Hindi ka ba nahihilo or inaantok? Yes, Doc. Carry naman po. First, syempre, how are you feeling now? Nilalamig lang po, Doc. Of course. Dahil sa lagnat yan. By the way, your latest temperature, mabot ka na ng 39 degrees, so there's gotta be something going on. Are you experiencing muscle pain? Yes. Masakit bang lalamunan mo? Kapag lumulunok po. Okay, can you open your mouth, please? So, meron tayong mga mouth sores, ano? And Doc, itech pa oh. May mga pantal-pantal pa siya dito eh. May rashes and red spots din sa leeg. Ano po yun, Doc? Allergy or dengue? I can't confirm muna, no? Kasi we still have to do some series of tests. But of course, I will inform you right away once may findings na. But for now, Kevin can rest muna. Pero he can go home naman anytime, any day. Just let me know, okay? Okay, Doc. Thank you po. Naging masama ang pakiramdam ko for almost a week. Lagnat na pabalik-balik, palagi akong pagod, may sore throat, masakit ang muscles, at may kung ano-anong mga kemeng mga butlig-butlig na lumilitaw sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hula ko either allergic reaction o baka may mali na sa loob ng katawan ko. Any of my organs or pwede ring sa balat ko. Pinag-take ako ng sandamakmak na tests ng doktor ko. Then after a few days, nalaman ko na rin ang resulta. Marami man akong hula o hinala sa sakit ko, iba pa rin pala ang pakiramdam kapag na-confirm na ang masasamang hinala mo. Bumagsak ang mundo ko, bumagsak ang puso ko at ang kaluluwa ko. Nalugmok lahat nung malaman kong may sakit ako. At hindi lang basta sakit. Malalang sakit. Pagkatapos malugmok, sunod kong naramdaman ay ang takot. Paano na ako? Ano nang mangyayari sa akin?
ang pamilya ko at higit sa lahat, paano na si Nico? Paano na kaming dalawa? Sa mga sumunod na araw, naging in denial pa rin ako. Tuloy lang ang buhay, trabaho lang ng trabaho. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang mga simptomas ng sakit ko. At doon ko na rin unti-unting natatanggap ang lahat. For how many days inom lang ako ng inom. Pero pinilit kong itago kay Nico ang lahat. Kasi hindi ko kayang sabihin sa kanya ang napakasama at napakasaklap na balita. Hanggang isang gabi. Hi, babe. Hindi na ka pa nakauwi? Aba, nagiinom ka. Ano meron? At saka, bakit naman mag-isa, babe? Sana sinabihan mo ko para nagmadali ako pa uwi. Pulutan, gusto mo? Magluluto ako. Pero, teka lang, magpapalit muna ako ng pambahay. Nako, babe, may kikwento ako sa'yo. Alam mo ba, gumawa ulit kami ng mga designs kanina, mga blueprints, tapos sabi ng prof ko, ang laki daw ng potential ko to make it big sa construction industry. I-target ko daw yung mga big malls. Doon daw bago yung talent ko sa complex work yan. Tsaka, babe, yung isang prof ko din na nagsabi, maganda daw ang future ko. At hindi lang yan. Nag-offer pa siya sa akin after graduation ko daw ng licensure examination. Sa kanya na daw ako dumiretso. Marirecommend daw niya ako. O, diba? Babe! Babe! Babe, huy! Babe! Nico, maghiwalay na tayo. Ano? Kevin, ano ulit yung sinabi mo? Sabi ko maghiwalay na tayo. Ikaw talaga, oh. Nagdadrama ka na naman. Tama na yung inom. Lasing ka na. Tama na yan. Hindi pa ako lasing, Nico. Ba't mo naman ako tinatawag sa pangalan ko? Babe naman. Halika nga muna dito. Tama na yan. Yakapin mo na lang ako. Kiss mo na lang ako. Dali na. Hindi mo pa ako binibigyan ng welcome kiss. Halika na, babe. Tama na inom. Nico, ano ba? Bitawan mo nga ako. Babe. Nico, seryoso ako. Hindi. Lasing ka lang, babe. Nico, stop. Bitawan mo Babe. ako. Nico, ano ba? Sabi na nga maghiwalay na tayo, di ba? Babe. Kung yung sustento yung inaalala mo, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lahat ng obligasyon ko sa'yo. Babe, ano ba? Tutuloy ko pa rin yung allowance mo, yung pantuition mo, hanggang sa makagraduate ka, walang magbabago, ihahanap din kita ng malilipatan mo. Kevin, ano ba? Ano bang problema mo? O sige, nakikipaghiwalay ka? Ando na tayo, pero wala akong pakialam sa pera mo. Bakit ba yun yung unang concern mo? Ba't hindi mo muna unang sabihin sa akin kung bakit ka nakikipaghiwalay? Ha? Bakit? Bakit? May nagawa ba akong mali, ha? May ugali ba akong ayaw mo? May iba ka na ba? May nakita ka bang iba na masihigit sa akin? Ano? Ano? Ba't hindi ka magsalita? Gaya ng sabi ko, tutuloy ko pa rin yung... Anak ng... Sabi nang wala akong pakialam sa pera mo. Pag naghiwalay tayo, pag iniwan mo, itikin mo lahat. Utang na loob naman, Kevin. Halos 3 taon na tayo. 3 taon! Tinalikuran ko yung pamilya ko para sa'yo. Binaliwala ko lahat ng payo ng kaibigan ko. Binigay ko sa'yo lahat ng kaya ko. Siguro na naman I deserve an explanation. Bakit mo ako hihiwalayan? Kasi huling alaala ko okay na okay tayo. Nag-goodbye kiss ka pa nga sa akin, ha? At sinabihan mo pa ako ng I love you kaninang umaga. Ngayon naman nangyari, ha? Umuwi lang ako, biglang ganito na? So ano? Sumbatan tayo, ganon? Ha? Pinagmamalaki mo na sinuway mo mga magulang mo para sa akin? Tinalikuran mo yung friends mo dahil sa akin? Kung bilangan lang pala yung mga nagawa, talong-talo ka na. Yung suot mo, yung mga gamit mo, ultimo sabon, shampoo, pang-ahit mo, briefs, boxers mo, iniinom mo, pinangkakain mo, sa akin galing yan. Pati ata buong pagkatao mo ako may gawa. Kung magsalita ka, akala mo naman kung sino kang may sinabi, hindi ka pa nga gumagraduate ng college? At baka hindi ka na nga makakagraduate dahil ikaw na nga nagsabi, di ba? Diba? Na pag naghiwalay tayo, hiwalay lahat. So ano? Sumbat pa more? If I know, sumama ka lang sa akin dahil alam mo may pera ako. Hindi totoo yan! Talaga? Hindi at alam mo yan! Bamalay ko kung tusok ang bata. Kevin naman! Ano ba nangyayari sa'yo? Nakikipaghiwalay! Hindi ikaw yan! Hindi ikaw yan! Hindi ikaw yung Kevin na kilala ko! Kasi kahit kailan hindi ako pag-iisipan ng masama ng Kevin na kilala ko. Hindi gaya ng ginagawa mo ngayon. Oh! Uminom ka. Hindi ako umiinom. Uminom ka. Kevin.
Please naman sabihin mo na oh. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ka umiinom? Umiinom ako para makaramdam ng manhid. Kahit konti lang. Gusto ko mamanhid yung katawan ko. I'm sorry, Nico. I'm sorry. Sorry. Kevin, bakit ka nagsusorry? I'm sorry, Nico. I'm sorry. Ano? Bakit ka nagsusorry? Bakit? Dahil sinira ko ang buhay mo. Sinira ko yung mga pangarap mo eh. Sinira ko lahat sa'yo. Sinira ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kasalanan ko to, Nico. I'm sorry. I'm sorry. Babe, ano ba sinasabi mo, ha? Ano sinasabi mo? Anong sinira mo lahat sa akin? Ikaw ang dahilan kung bakit nasa ganitong posisyon ako ngayon. Kung bakit ako nakakapag-aral. Kung bakit ako may bahay. Kevin, sa'yo ko lang naramdaman yung pagmamahal na hinahanap ko. Yung pagmamahal na matagal ko nang gustong maramdaman. Hindi mo maiintindihan. Sabihin mo na kasi sa akin. Bitawan mo. Huwag mo nga akong yakapin eh. Hindi! Bitawan mo nga ako, sabi. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo. Sabihin mo sa akin lahat. Iintindihin ko. Mapinggan kita. Babe, sabihin mo. Please. Huwag mo naman ako iwan ng gano'n na lang. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Babe, babe. Sabihin mo sa akin bakit, babe. Babe, bakit? Hindi mo naiintindihan eh. Pag sinabi ko sa'yo, iiwan mo din ako. Babe, naman. Nico, nagpa-check up ako. Nagpa-check up ako. May sakit ako. Ay, anong sakit? Nico. Positive ako sa HIV. Positive ako sa HIV. At malamang sa malamang, nahawaan na rin kita. Ano? O Nico, ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ko iiwanan. May sakit ka? Paano ka nagkasakit? Dalawa lang tayo, Kevin, sa loob ng ilang taon. Niloko mo ko? Nico, O niloloko mo ko? Nico, I'm sorry. Niloko mo ko, Kevin! Niloko mo ko tapos pati ako dinamay mo! Sana ikaw na lang! Sana ikaw na lang nagkasakit! Ikaw pati yung makalaguyo mo! Magsama kayo dalawa! Bakit pati ako? Ha? Bakit pati ako? I'm sorry, Nico. I'm sorry. Alam mo kung ano nakakatawa, Kevin? Masakit na malamang hinawahan mo. Pero mas nasasaktan ako ngayon. Kasi alam kong nakuha mo sa iba. Alam kong sumiping ka sa iba. Bakit, Kevin, ha? Kulang pa ba ako? Nico, hindi. Yung sakit na binigay mo sa akin, kakayanin ko to. Matatanggap ko to kasi mahal na mahal kita. Ano mo, bahal wala sa akin yung sakit. Pero yung sakit na dinulot mo dito sa dibdib ko, Kevin. Ang hirap. Ito yung sakit na kahit kailan hindi ka galing. Mamamanhid lang. Pero hindi ka galing. Hindi kami nag-usap ni Nico for how many days. Galit na galit siya sa akin. Pero alam niyo kung anong nakakatawa? Hindi siya galit dahil nadamay siya sa sakit ko. Galit siya dahil nagawa ko siyang lokohin. Parang isang malaking joke, ano? Sa kabila ng nagawa ko, ang laki man ng kasalanan ko sa kanya, ay hindi niya ako sinaktan o iniwanan. Sinubukan kong itaboy si Nico pero nanatili siya sa tabi ko. At doon ko napatunayan, Popoy at Tasmin,
na isang malaking joke man ang buhay ko, ay hindi naman biro ang pagmamahal sa akin ni Nico. And I am very, very thankful for that. Sabay kaming nagluksa sa sakit ko na naging sakit na rin niya. Pero sabay din naming hinarap ang lahat. Sa ngayon, tuloy lang kami sa ordinaryong buhay namin. Ako sa trabaho, si Nico naman sa pag-aaral. Pero we are undergoing various treatments for HIV. Pero gusto ko muna pong linawin ang lahat sa mga judgmental around the world. Sa pagsusulat ko ng story kong ito, I have this feeling na parang kailangan kong humingi ng tawad. Pero kung para saan at kung kanino ay hindi ko masabi. Hindi kasi biro ang HIV. Isa itong salot na sakit. Pero hiling ko lang sana sa mga listeners na wag sanang isipin na mga katulad naming Becky ang may dala nito. Anyone can have it. In any way, at hindi lang sa sexual contact. At isa pa, hindi po porke may HIV may AIDS na. Oo, may HIV kami. Pero with proper care and treatment, hindi ito mauuwi sa AIDS. Hindi pa naman tapos ang laban. Alam ko, hindi lang ako ang nasa ganitong sitwasyon sa buong mundo. Pero isa lamang siguro ako sa iilang masiswerte na kahit ganito ang sitwasyon, I have someone beside me who can give unconditional love. A love na akala ko ay sa magulang ko lang makukuha.